Campo Moto. Campo Moto. Campo Moto. Oh, delika. Ay, grabe. Aksidente mga kapatid. Hi guys! It's Lex Adventure. Shoutout sa'yo. Campo Moto. Campo Moto. Campo Moto. Ano pa? Kakarating nyo lang din ba? Opo, magtitingin lang ako item. Wow! Ayan, sikat yan, Lady Rider. Siya yung lagi sa commercial eh. Ayan, tayo nito. Saan? Pantalon? Hindi, tingin lang ako. Itong gusto kong piling helmet eh. Yan o. Ano to? Cross-tech. Ayan. Bigas naman yun. Yes. Bawal mag-video. Ay, sorry. Mas sa loob? Kahit ano? Sorry. So yun mga bro. Dito tayo sa SEC Moto Supply Caloocan. At meron tayong binili. Bumili ko ng riding pants. Yan na ano to, Velocity Gray Men's Large. Yan, para sa mga riding activity natin. Salamat SEC Moto Supply sa sa freebies. Yan, free tumbler. So meron ako ditong gustong helmet. Ito. Ito yung gusto kong helmet na bilhin. Yung Cross-tech. Yan. Ito. Yan, yung Cross-tech na to. Siguro sa sunod. Yan. Ito yung modular kasi siya. Na pwede nating itaas tong etong chin niya. Ito hindi ko alam kung anong to eh. Anong modelo to? Just One. Maganda rin to magaan siya. J1, Just One. So ang price niya, magkano kaya to? Sir, magkano yung J1? Yes po, sir. Magkano to? Ang ganyan. It's just one. Yung Just One nyo. Mas Lang, sir. may modular niyan bro. Wala po, sir. Kanya lang siya, fix lang siya. Next time po yan, sir. This is price na. Nasa worth it. Ang price. Mas mura siya doon sa Ayun, Cross-tech, sir, no? 4.9. Ayun po, sir. 4.9. Ayun po, Mas sir. mahal Sa pala likod siya, po. no? So, ayun 4.9 pala siya. Mas mahal siya sa Cross-tech. Ang Cross-tech ay 4.6. Pero mas maganda yun Just One. Try natin. Pang motocross. So, yun lang mga bro. Sumaglit lang kami rito. Pasara na yung SEC Moto Supply Caloocan. Sumaglit lang kami kasi nabisita kami rito. Galing pa kaming Cavite. So, ayun, salamat. So, mga bro, pag may time kayo, visit lang kayo rito. Marami kayong pagpipilian. Hindi, ito. Gamit yung main. Ito. Ano ba yung dalawang pinili niya?
Hindi, luma ko yan eh. Ginawa ko na lang front cam. Yung ano, yung nakita nyo na ba yung 360 na yung may camera dito? Mga X3. X2, X3. 15,000 na lang yun eh. Oh, bili ka nun. Wala pa akong budget. Bago tayo malis. Hoy. Try muna. Ayos. Para libre-libre tayo sa pagkain niya. Brother. Uy, ikaw nagyaya eh. Oh! Dapat yung nagyaya naglilibre. Ako nagyaya. Ako Basta ako nananahimik lang ako ha. Bigla ako nasama sa group. Hindi na, ako na lang. Para, Ama namin sa langit, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay makapag-ride. Ay aming inihiling at iniiwan sa Panginoon Jesucristo. Amen! Amen! Okay. Woo, game. So, medyo ang panahon ay makulimlim, maambon-ambon. Okay. So, yan, take off na kami. Dito kami ngayon sa Tagaytay. Papuntang Tagaytay Market. Yan. Ay si Brother CJ siyang spearhead. Ako ngayon ang sweeper. Bakit? 3 lang kami. Magkaiwanan pa kami. 3 na lang kami. Yan. Ay si Brother Jan. Ang kanyang Honda Rebel 400. Yan. So medyo sana makarating kami ng maayos, no? At di kami salantain ng mga medyo malakas-lakas na ulan. So maulan ngayon at saka mahangin ay according to the weather forecast. Ay approaching tayo sa Tagaytay Market. So yun lang mga bro, mag-save ako ng baterya kasi malayo-layo ang ating rides. So mamaya siguro pagdating natin ng Lemery dahil meron naman na tayong vlog papunta roon sa Lemery. Kung mapanood nyo yung una naming video ay nakakuha na natin, no? Meron na tayong video recording ng papuntang Lemery, Batangas. So mamaya mag-vlog tayo pagdating natin ng Lemery. So yun lang mga bro. So off cam muna ako ngayon. Standby. So Nasugbo kami ngayon, Lian to Calatagan. Ikot kami sa coastal. So medyo first time ni rito ni Bro John na dumaan dito sa Tagaytay na Sugbo Road. So medyo maganda kasi yung kalsada rito kaya idaan na lang natin. So akala ko magle-Lemery kami, siguro pabalik siguro. So iikot lang natin to si Brother Jan para ma-enjoy niya yung ating road trip ngayon. So ako siguro ilang beses na ako nakadaan dito. Siguro pangatlo na ngayon, pangatlo na rides ko. Yan, medyo gumaganda yung doon yung kalangitan sa parting Lian siguro yan. So pa naman lang naman pag at saka ambon-ambon na hindi naman malakas. So natural lang yan dahil umaga ngayon. Kaninang madaling araw nag-uulan tayo.
So ayan si Brother John, riding Rebel 400. So yan yung motor na plinex natin sa Facebook. Sa kanya yon, kay Brother John yon. Yan, so maganda rito, chill ride lang. Okay. Yan, medyo rito tuyo na yung kalsada rito. So sana nagre-recording yung aking SJ cam. Ay nako, ang hirap kinakapa natin kasi nga wala siyang light indicator. Ang ganda ng view. Yun lang, maraming salamat sa inyo mga bro sa patuloy na panonood ng ating channel, munting channel. So medyo nakakalungkot lang kasi wala, mahirap talaga na mag-YouTuber, lalo na hindi mo matutukan ng paggawa ng content. Katulad ngayon, ngayon lang ulit ako nakagawa ng content dahil in-invite tayo ng ating kaibigan na si Bro CJ. So at saka supposed to be year end December 30 sana kami magra-rides. So ang destination sana natin ay sa Quezon Province. So kaya lang hindi nga makakasama tong si Bro John dahil maaga Christmas vacation to sa Singapore yayamanin to si Brother John pa Singapore na lang so yun, so kaya we decided na ngayon kaming tatlo nag-rides kami. So marami kaming in-invite ng mga rider kaso unavailable sila, and the rest is may Christmas party, so hindi rin sila pwede. So yun lang, ngayon wala, enjoy lang namin yung rides with Brother John. First time kong makasama sa ride tong itong rider na to. So si Brother CJ matagal na ako niyayaya nung first time nilang nag-rides sa Calatagan. Sana magkaroon din tayo ng classic bike in the future. So medyo ganaan ako sa mga classic bike dahil kahit lumipas man ang panahon, classic pa rin yan. Hindi naiwanan ng panahon ng mga classic. O lumilipas ang panahon, pero kahit lumipas ang panahon, in pa rin ang mga classic bike. So yan yung isa sa mga gusto kong magkaroon ng motorsiklo. Sana pala rin. Malay natin bigla-bigla na lang naka-classic bike tayo. So yun lang, next year mga bro, bali ikalawang yugto tayo next year. So itong taon na to isasarado natin yung unang yugto. So sa mga nanonood ng aking channel, magtataka kayo bakit may payugto-yugto pa tayong nalalaman no? At kabaka-banata. So yung unang yugto kasi mga bro is ito yung yugto na kung saan ako ay nagsimula, no, na nangahas na
papasukin ang mundo ng motovlogging. So bilang libangan na rin at ganun kasi pandemic, di ba? So nakaka-stress yung pandemic kasi nga naka-stuck ka na sa bahay at maasa ka na magkaroon ka ng kaluwagan. So kaya naman nung medyo lumawag-luwag na yung quarantine noon ay naisipan ko mag-vlog kasi yun yung ginagawa ko ng pandemic. Nanonood lang tayo ng mga vlogs ng mga nagmamotor, mga motovlogger. Marami ko na panood at ako ay napasaya, natuwa at kahit paano naibsan yung ating mga kalungkutan, yung mga agam-agam na ating nararamdaman noon. So yun, kaya itong unang yugto ay isang kasaysayan, no? Paano tayo nagsimula, ano yung mga ginawa natin para matuto tayo sa pagbablog. So sa ngayon, papasalamat ako kasi sa ilang mga videos na nagawa natin ay marami na akong natutunan. Medyo mahina yung channel natin ngayon. Medyo mahina rin yung views natin kapag natetenga tayo. Hindi tayo nakakagawa ng video ng mga ilang buwan kasi alam niyo naman sa YouTube algorithm yan eh. So kapag medyo nagiging dormant ang channel mo, hindi na nire-recommend yata ni YouTube. Kaya konti na lang yung nanonood sa mga videos mo kung sakaling mag-upload ko ulit. Kaya parang lagi ka nagsisimula. So, ganda ng view dito, kabundukan. So maliwalas na yung panahon dito. Doon lang talaga sa Tagaytay medyo masama-sama yung panahon. So yung mga bro, next year di ako mangangako kasi hindi naman tayo full time vlogger. Kapag may pagkakataon yan, katulad na ito, no, na makapag-rides tayo at makagawa ng content. So syempre pamilyado tayo. May mga anak na umaasa. So medyo meron tayong content na gagawin next year. Ito na yung magiging mukha ng ikalawang yugto ng ating paglalakbay sa mundo ng motovlogging. Sana supportahan nyo mga bro. Tsaka isa pa, no, lately lang I realize na i-dedicate ko yung aking ginagawang ito, itong passion na ito, sa isang advocacy to be part of the Philippine Eagle Conservation Project. Filipinos regard the Philippine Eagle as a symbol of power, strength, uniqueness, and love for freedom. Aside from the eagle's cultural significance, it holds an important role in maintaining ecological balance as an apex predator. Soaring only in the Philippine forests of Luzon, Leyte, Samar, and Mindanao Islands, the Philippine eagle is one of the rarest in the world. Mighty the Philippine eagle may be, the species battles grave threats. The decline in forest cover pushed our national symbol to the brink of extinction. It is critically endangered that we could lose it within our lifetime. The eagle depends on the forest to survive. Since pre-colonial times, the total forest cover lost in our country is an astounding 80%. Logging, timber poaching, forest conversion to farmlands, and other forms of forest encroachment contributed to the tremendous forest loss and decimated habitat of our national bird.
Yun yung magiging driving force ko, no, para magpatuloy ako, para at least sipagin, magkaroon ako ng inspirasyon at motivation para ipagpatuloy itong nasimulan natin. So isa yun, no, yun yung isa sa mga advocacy ko na to be part of the Philippine Eagle Conservation Project. Siguro in my own little way, tulong ako sa mga agila natin, no, na ma-preserve sila, ma-protektahan at mailigtas din, no, kung sila ay na papahamak or nagkakasakit. So yun lang, yun yung isa sa mga gusto kong gawin as I gone through, yun, sa mundo ng motovlogging. So pero ngayon I posted sa Facebook ko at saka sa YouTube channel natin yung funding nila, no, source of funding nila. For the meantime, yung through GCash. So I posted yung kanilang QR code. Pero bago po kayo mag-donate o mag-send ng any donation through GCash, paki-confirm muna, no, lalabas naman doon sa confirmation, doon sa ano, no, sa GCash kung legit pa na GCash account ng Philippine Eagle Foundation. So yun, yung code na yun ay galing yan sa kanilang website. You can check yung kanilang website na Philippine Eagle Foundation.org. Yan. So andun yung mga projects nila at yung mga updates sa mga gagawin nila. Actually, nakita ko kasi doon na they need to build another facility for the Philippine Eagle at kailangan ng malaking budget for that. Kaya nag-ask sila ng donation sa mga gusto nga maging part ng conservation project. So sana ganahan si Brother John dito. So ilang beses na ako nakadaan dito eh. Yan, ganda ang panahon, maliwalas. So yung mga bro, supportahan nyo ako, no, sa advocacy ko na yun. Sabi ko nga, maliit man malaki, pag pinagsama-sama, malaking tulong sa ating agila. So alam naman natin na ang agila natin, the Philippine Eagle, ay endemic sa bansa natin. Hindi nyo po makikita yan sa ibang bansa, kundi sa bansa lang natin, especially sa Davao. And it symbolizes our identity as a nation. So kaya we as a Pilipino ay tayo dapat nangunguna sa pagprotekta at pangangalaga ng ating agila. So malaki, no, nakakatuwa kung mapag-aralan nyo ang behavior ng isang agila. It reflects our identity as a Filipino or as a nation. So nandito na tayo sa Nasugbo. So medyo traffic lang ako, may parade siya. So kaliwa tayo rito papuntang Lian. Okay. Ako, delika. Ay, grabe. May na-aksidente mga kapatid. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Nabangga ba or nag-collapse dahil inatake. Sana okay si Lolo, no? Nakalungkot naman. So siguro baka nag-collapse yun kasi may parada rito eh. Parada. So marami naman tutulong doon, rescuer natin. Okay, oo.
ikot tayo. Okay, sundan na lang natin si bro CJ natin, no? So iikot daw tayo. Pag nasugbo tayo ngayon, kalungkot si tatay. Kalungkot. Magpapasko pa naman. Baka nag-collapse siguro dahil sa pagod sa parada. Hindi natin alam, no? So, yun mga bro, welcome to Nasugbu tayo. Dito tayo sa Nasugbu Road. Kung maalala nyo yung ating rides, kasama ko noon si Bayaw at saka si tatay noon. Dito kami noon. Punta kami sa Nasugbu Beach. Ganda ng scenery na to. Alam nyo, pag nakakita ko ng mga ganyan scenery, mga puno, mga gubat, ilog, kaya katulad nito ay ilog, yung kalikasan pa, nakakano, iba yung pakiramdam. So yun mga bro, dito tayo sa Nasugbu. I-off ko muna yung camera ko to conserve yung battery para naman makarating tayo ng Kalatagan, makapag-vlog pa tayo doon. So maraming salamat sa pakikinig nyo. Balik tayo pag nakarating na tayo ng ibang lugar, kasi ito na-vlog ko na to noon kung mapanood nyo tong lugar na to. Kung kayo ba lang ang iba na yung kasama ko. So yung mga bro, mamaya balikan ko kayo. Ay, salamat.